Karamihan nga ay sinasabing ang sports na basketball ay para sa matatangkad. At eto nga numero unong sports ng mga Pinoy. Lahing hindi masyado nabiyayaan ng katangkaran. Pangilan-ngilan nga lang ang mga big men na tumatak sa Philippine basketball na once in a generation players. At sa pag-andar ng panahon, may isang umusbong na panibagong malaking mama sa ating pambansang liga na nagbandera ng watawat ng Pilipinas sa international stage. Halika't pag-usapan natin ang sinasabing greatest of all time player in the PBA na si Junmar Fajardo. Junmar Soto Fajardo, born November 17, 1989 sa Compostela, Cebu, with a towering height of 6'11". Hindi nga naging madali ang kabataan ni Junmar dahil naging tampulan ito ng tukso ng mga kasabayan niyang bata dahil sa laki nito. Gabalikat nga lang niya ang mga kasing idarang niyang mga bata, kaya para hindi mabuli, sa mga nakakatanda nga ito sumasama si Junmar. Nag-high school nga ito sa Pinamungahan National High School sa Cebu. Zero knowledge nga ito sa basketball at ang natatanging hilig nito ay ang maglaro ng bilyar. Dito nga sa bilyar nagpapakadalubhasa si Junmar, pero dahil sa angking laki nito na hindi nga normal para sa isang Pilipino, basketball na mismo ang lumalapit sa kanya. Dahil madalas naaaya itong maglaro sa court sa kanilang lugar, pero dahil nga sa wala itong kaalam-alam sa larong basketball, wala itong naitutulong sa court kundi ang tumakbo. Bagamat hindi marunong si Junmar sa basketball, unti-unti na nitong nagustuhan ng basketball. Kaya naglaro ito sa Bato National High School. At sa unang pagkakataon, nag-champion ng Bato National High School sa kanilang dibisyon. Nang matapos nga ni Junmar ang high school, napansin nga ng kanyang tatay na ibang klase nga ang tangkad ng kanyang anak. At doon na ito nakaisip na mapapakinabangan nga ni Junmar ang kanyang height sa basketball. Kaya dali-dali nga nitong sinama si Junmar sa Cebu City para ipag-try out at naghanap ng eskwelahang may full scholarship. Dahil ng panahong iyon, walang pang tustos ang tatay ni Junmar para siya ipag-aralin. Hanggang sa inilapit niya si Junmar sa UC o University of Cebu na may full scholarship. At dahil nga sa angking laki nito, bagamat zero talent sa basketball, kinuha ito ng team under coach retired PBA player Ruel Gomez. Dahil nga naniniwala ang coaching staff na ang talent ay naituturo, pero ang laki ni Junmar hindi na dapat pang pakawalan. Sa pagka-lineup nga ni Junmar sa University of Cebu, hindi naging madali ang lahat. Di halos wala siyang silbi sa kupunan at madalas panay error ang naidudulot nito. At dahil nga sa pagtsatsaga ni Junmar sa pag-ensayo para mahasa sa tulong nga ng coaching staff, nagbunga ang lahat. Unti-unti ngang natutunan ni Junmar anong trabaho niya in the middle of the paint. Naging halimaw nga ang nooy payaso at pinagtatawanan lang sa loob ng court. Nakikilala na nga si Junmar na isang biggest threat sa basketball na hanggang sa Maynila matunog na ang pangalan nito. Iba't ibang eskwelahan nga sa Maynila ang kumukuha dito. Pero dahil nga sa salitang utang na loob na siyang nagtyaga dito para matutong magbasketball, nanatili itong naglaro sa University of Cebu. Nang tumagal nga, nabuo na ang kumpiyansa ni Junmar at buong kampo nga niya binabalak ang mapasok ito sa PBA. Pero bilang paghahanda, naglaro muna ito sa San Miguel Beermen na lumahok sa Asian Basketball League or ABL taong 2011. Nang mahinog ang bunga ng pagsusumikap at pagtsatsaga mula sa Pinamungahan, bit-bit ang proud bisdak taas no itong umapak sa PBA draft taong 2012. Selected first round, first overall pick in the 2012 PBA draft by the Petron Blaze Boosters or mas kilalang San Miguel Beermen. Nang nag-umpisa nga ang kanyang rookie season, hindi nga naging madali ito. Like any other rookies, Junmar struggled. Sino nga ba namang hindi dadagain sa nooy napapanood mo lang at ngayon kaharap mo na at dedepensahan ka? Pero as expected by many, Junmar improved significantly by the start of 2013-14 PBA Philippine Cup, averaging 16.3 points, 14.9 rebounds at 2.5 blocks. Dahilan para makakuha nito ang kanyang unang award sa PBA na Best Player of the Conference. Nang binalik nga ang pangalang San Miguel Beermen ng koponan, siya ring pagpalit ni Junmar ng jersey number. From number 22, ginamit nito ang jersey number 15. Nagmistulang may agimat nga ang numero 15 ni Junmar dahil nag-umpisa ng mabuo ang kumpiyansa nito sa PBA. He was unbelievable dahil he turned into a monster sa loob ng court. Kaldas, rebounds, tatal, yan nga ang kanyang ginawa.
He became the most important player sa San Miguel dahil sino nga ba namang makakapigil dito? Malaki na, malakas at may skills pa. Kaya nakakuha nito ang kanyang unang PBA MVP noong 2014. Patuloy nga ang paghahalimaw ni Junmar, bagging lots of Best Player of the Conference, MVPs at samut-saring awards pa. Sinama nga din si Junmar sa binuong Gilas Pilipinas para lumaban sa 2014 World Championships. Taas noong ang pinarada ng Pilipinas na meron tayong homegrown Pinoy na ganito kalaki at katalento. Nagpatuloy nga ang hugot kay Junmar para magsilbi at maglaro para sa bansa. Mapa FIBA or Siaba pa, wala naman sigurong bagay para kuning big man kundi si Junmar. Diba? Etong 2025-26 Philippine Cup, nabigyan na naman ni Junmar ng panibagong kampyonato ang San Miguel franchise. And together in one, he grabbed the best player and finals MVP. Junmar is not just a PBA player. He's a symbol of hard work, patience, and pure Filipino excellence. He is known as a humble, soft-spoken guy. Walang ego, walang superstar attitude. Just a reminder that you can be great and grounded. He is the face of San Miguel Beermen, dominating the league like no other. A 9-time PBA MVP, multiple championships, and one of the most efficient big men in Asia has ever seen. Hindi nga ito normal. That's a legend status. Well, for me, Junmar Fajardo, the GOAT of the PBA. Junmar Fajardo way above. So very upset is the Petron bet. The other end, dahil hindi nakababa si Junmar Fajardo, he had the freebie.